So, hello guys. Ayan, samahan niyo ako ngayon dito sa Kanyakang. Ayan, ito ay matatagpuan lang sa parting Bulacan. So, ang kanilang location ay matatagpuan niyo lang din naman sa Kawis. And pwede niyo i-search para makapunta kayo dito guys. So, sa aming pagpunta pala dito guys is gabi kami pumunta. Mga around 11 something. 10 yata, parang gano'n. So ayan guys, pababa namin dito is binaba na namin yung gamit sa aming tutulungan. And guys, share ko lang, diyan kami matutulog sa may higaan, sa may mga lamesa sa cottage. And hindi na kami na-tent pa kasi nga kami lang din naman ng tao. And hindi na kami nadala and nasa namin na may cottage yung ano. So ayan, dito kami na yun matutulog. And kinaumagahan nga na nakapagpahinga na kami, heto na, nakita na namin kung ano yung mga nasa paligid namin. And ito lang pala yung ilog, guys. Sobrang linis ng tubig. At alam niyo ba, guys, share ko lang, dito pala kami ng pwesto. Dito lang yan kay William Precis Cottage. So, ayan na, guys. Sa kanila pala yung tindahan. Ito pala yung may-ari ng cottage sa may aming tindahan. And yun mga guys, sa mga aros na nagtatanong kami ng tubig mainit kung magkano nga per cup. So, medyo mahal, ₱10. Tapos napakaliit lang naman ang cup namin. And ayun, nakapag-isip-isip ko para naman hindi nakakaya, bumili na lang kami kahit papaano ng biscuit. And ayun, nung pagkabili pa lang namin guys, umalis din kami yan. Tapos tinry namin magtanong sa ibang tindahan ng bukas kasi nga, maliwanag na and nakita na namin na marami na mga bukas na tindahan din. Then, nung nagtanong kami guys, may natagpuan kami dito guys sa aming paglalakad. Hindi na nga namin nakuhanan, sayang lang. Na ₱5 lang sa kanila yung tubig mainit. Tapos guys, kaya namin ginawa na makapaglakad-lakad para din halimbawa namin makita kami na mas maganda pa ang cottage. I mean, di naman maganda. I mean, yung view ba. Eh, nakakita kami guys. So, isi-share namin yun sa inyo mamaya. So, nasabi ko nga kanina naghahanap kami ng tubig mainit. So, nakakita kami, ₱5 lang sa kanila. So, yun na lang kami bumili sa kanila. And then, ayun, bumalik na rin naman kami sa cottage namin. So, pagkabalik nga namin sa cottage namin, nag-usap-usap kami apat na mag-decide kami kung sure na ba kami dito or di sa may nakita kami spot na mas maganda. Pare-pareho namang maganda, yung nagustuhan lang namin dun is napaano kami sa taas ng tubig. Kumbaga yung kubo niya is mataas, ayun. So, siyempre hindi kami makakalipat sa may nagustuhan naming puwesto na cottage kung hindi namin kausap yung may-ari. Kaya kinausap din namin sila kung okey lang na 150 na lang sila. Bale kasi guys, ganito 300 po ang cottage dito. So, sa mahal na araw daw is magmamahal na like 400 to 500 na. So, pinag-usapan namin sila kung okey lang is 150. Tig 150 sila gano'n. So, pumayag naman po yung may-ari na dalawa na maghahatid sila. Kaya dali-dali na rin kami nagbitbit ng gamit namin para makalipat na kami sa cottage na napili din namin nung kinaumagahan. Kasi nga guys, hindi talaga namin makita ng gabi kasi nga masyadong madilim na din. Ito lang ang spot na 'to na pababaan namin ang nakita namin para lang ba may mapamili na din kami and makapag-find. So, abangan sa part 2. Bye-bye.